98, 99, 100, 101. So tigil tayo. 101. 143 na tayo. Pero ayun, parang wala pa tayo sa kalahati. Sa likod natin, tunnel po yan. Papasukin natin kung ano yung itsura ng tunnel na yan. Medyo madilim siya kasi yung ilaw mahina. Nakakatakot. Medyo may amoy siya kunti ng, hindi ko alam. Nagigilo na yung daanan natin dahil sa lamig. Mga kabayan, kita nyo ba yung tulay na yan, no? Paakyat sa itaas. Samahan nyo ako mga kabayan, no? Aakyatin natin yan at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa itaas. Dito sa baba, tunnel naman ito mga kabayan, no? Lusutan yan, papunta doon mga kabayan, no? Sa kabila. Tapos ito po dito ay city. So tara, samahan nyo ako. Ito na area dito mga kabayan, may tunnel yan kasi konektado yan mga kabayan sa likod. Tapos papunta po dito sa city. Yung city mga kabayan, ayan po yung likod ni itong blue na ito, yun sa bundok pa. So ang daanan niya pwede dito, pwede din dito sa kaliwa. Ayan po, city na po yan dyan mga kabayan. Kaya ginawang shortcut yan dito para mas mapabilis. So ngayon samahan nyo ako mga kabayan, puntahan natin yan sa kabila. At aakyatin natin kung ilang steps yan. Itong tulay kasi na ito mga kabayan, ano bang tawag dito mga kabayan? Tulay or hagdan. Ito yung nagsisilbing shortcutan dito po. Kasi may mga bahay po sa itaas, instead na iikot pa yung tao kung maglakad siya, malayo pa mga kabayan, no? Samantalang dito ay ilang steps lang yung bababa mo dito. Hindi ko alam kung ilang steps to, aabot pa ng 200 dito ay makakarating ka na po at halos maabot mo na din po yung city dyan. Ayan mga kabayan, no? Nandito na tayo sa paanan mismo ng hagdanan ito. Ito po yung first na steps dito. Tapos ang akyatin natin, medyo matarik siya, tapos may paliko. Ngayon, ito yung first time ko na aakyat ako dito kasi matagal na ako dito sa Suanok City. Madalas kasi ako nagsasasakyan. So itong hagdan na to, ito po ay yung nagsisilbing shortcutan nila papunta sa itaas at papunta po sa city. City po sa likod natin. So tara, umpisa na natin. Bibilangin natin mga kabayan kung ilang steps ito. Nandito na tayo sa paanan. Ito yung unang step mga kabayan. O akyat tayo, bibilangin natin kung ilang steps ito. Ipapakita ko sa inyo yung itsura. Kahoy lang talaga ito mga kabayan. Ito po. Yan. Kahoy lang yung build nila. Tingnan nyo sa ibaba. Ito po yung ibaba niya. Oh. Ayan, hindi naman pwede itong walang hagdan kasi madulas siya pag nag-snow niya. Pwede kang dumaan dito sa baba kasi madulas na. Ayan po yung itsura nito. Ayan. Tara, samahan nyo ako mga kabayan. Medyo nag-iilo siya mga kabayan. Ito po yung daanan natin. Oh. Nag-iilo po siya. Ayan. Madulas kaya ingat-ingat tayo. Umpisa na po tayo ng lakad. So, hindi ko alam kung ilang steps ito. Bilangin muna natin kung ilang steps mga kabayan, ha. Para masabi ko sa inyo mga kabayan kung ilang steps itong hagdan na ito. At habang tayo naglalakad, samahan nyo ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So 28 steps dito mga kabayan. So hinto tayo. Tara, let's go mga kabayan, no? So naka 28 steps tayo. So bilang na naman tayo, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. So tigil muna tayo. So 70 mga kabayan, 70 steps. Wala pa tayo sa kalahati, parang 1/4 pa tayo. 70 steps. So estimate ko nito ay nasa 200 siguro. 200 steps to. So ayan, 70 steps na tayo mga kabayan, no? Dito pa lang tayo. Medyo mahaba pa yung lalakbayan natin papunta dun sa itaas. Ayun, may mga bahay kasi dyan sa itaas. Kasi kung wala itong hagdan na ito mga kabayan, o tulay ba yung tawag? Ano bang tamang term mga kabayan? Hagdan o tulay? Kasi kung hagdan mga kabayan, ibig sabihin hagdan, di ba? Kung tulay naman, di ba, parang nagdudugtong siya sa kabila. Ito, hindi ata tulay mga kabayan, hagdan lang to. Yan po siya. So ito po yung pagkagawa nila, yun, no? Napakatibay ito mga kabayan. Aabot pa ito ng mga ilang dekada, mas matanda pa ito sa akin mga kabayan. Pagka kuha ito mga kabayan, kahit yung anak ko mga kabayan, no? Tatanda pa, hindi pa ito masisira. Kaya mga kabayan, umpisahan na naman natin. So magbilang tayo, 70 tayo kanina, 70, bilangin natin. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101. So tigil tayo, 101. So ito na po. Medyo wala pa tayo sa kalahati. Ayan. So 101 na. Ayan, simulan ulit natin mga kabayan, no? 101 kanina, di ba? 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So 29. So 129 tayo mga kabayan. 129. Patuloy tayo. 129, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. So ito mga kabayan, nasa 143 po tayo. So nagkamali ako kanina, sabi ko nasa 150. So 143 na tayo. Pero ayun, parang wala pa tayo sa kalahati. 143, ganyan na po. Pero wala pa sa kalahati sa tingin ko. 143, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. So nasa 82 steps tayo mga kabayan. Dito po tayo sa bandang parang gitna na to eh. 82 steps. So 182 steps tayo. Malapit na po mag 200. Ayan mga kabayan, dito na po tayo sa medyo gitna na siya mga kabayan, no? Malapit na po tayo. Ayan po. So nasa 182 steps tayo. Pagdating po dito, paliko na po siya. Ayun po kasi yung kuwan kanina, yung pababa. Tapos dito lumiko kasi dito mga kabayan, ayan po yung mga bahay dyan. Tapos mayroon ding daanan dito sa kabila kasi dyan sa likod may mga bahay dyan. So yung iba dito na po nagsushortcut. Ito po, may mga gamit pa nga dito, parang hindi pa natapos nilang pandayin dito. So ibig sabihin mayroon pa itong diretso na hagdan, kaso hindi natapos dahil winter na dito. So nasa 182 steps tayo mga kabayan, no? So ganito po siya, oh. Ganda po dito ng view, overlooking, oh. Yan po sa baba natin. Ayan. So ang Nook City mga kabayan, yung green na yan sa unahan pa, siguro nasa 300 meters Nook City na po. Ayan, ito po yung view natin. Ngayon magpatuloy tayo mga kabayan, no, para malaman natin kung ilang steps talaga ito. So nasa 182 tayo. 183, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So nasa 224 tayo. Dito tayo banda. Ayan po, nasa 224 steps. Grabe, napakahaba. Ayan po yung dinaanan natin. Ayan. So ito na po mga kabayan, malapit na po tayo. 200. So nasa 200 mahigit na tayo. Patuloy tayo mga kabayan. 224, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So nasa 255 steps tayo dito mga kabayan. So hindi na natin isama itong patag. So may overlooking sila dito mga kabayan. Puntahan natin dito. Yan. So ito po, pwede po dito magpa-picture kapag may northern lights. Napakaganda po dito. Ayan, so yan po yung view natin dito. Yan, napakaganda. Yan po yung bahay ng, yung nililigawan mo kabayan. Ito po yung bahay nila. Kaso parang hindi ka makapasok dyan kasi nirenovate sa mga kabayan eh. Yan. So may mga bahay dito. Ngayon mga kabayan, magpatuloy tayo hanggang sa end talaga para mabilang natin. So nasa 255 steps tayo. Bilangin na natin itong mga hagdan, oh. 255, 66, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. So 62,
62. 262 na po tayo. 62, 63, 64, 65, 67. So 267 po yung steps mga kabayan, no, nabilang natin. So ang gagawin natin mga kabayan, balik na naman tayo pababa kasi doon sa likod mga kabayan wala na pong mga bahay. Kasi doon sa likod mga kabayan wala na po doon, madulas na po dito. Kaya mga kabayan, ito lang po, 267 steps pala. So sabi ko kanina, no, nasa 250 ata sabi ko, hindi lalagpas ng 300 steps. So ito po yung hagdan na ginawa nila. Yan, yung sa ibaba natin, yan, talagang puro kahoy lang, oh, mga pundasyon nila. Tapos may mga snow mga kabayan. Ngayon mga kabayan, pababa na naman tayo. So nabilang ko na sa 267 steps. Sinubukan ko lang talaga akyatin mga kabayan, no, kasi palagi ko itong nakikita. Dati mga kabayan, luma ito, bago lang ito ni-repair. Bago lang siya pinalitan, itong taon lang din na ito. Kasi nung dumating ako dito, nakita ko na talaga itong hagdan na ito. Hindi pa ako dito nakapunta mga kabayan, no? Kasi doon naman palagi yung bahay namin at saka madalas ako nagsasakyan. So ngayon, sinubukan ko lang kung ano yung feeling dito na maglakad ba. Kasi nakikita ko dito yung mga tao. Dito kasi sa Greenland mga kabayan, hindi naman lahat dito ng tao na mayroong sasakyan. Kasi dito sa Greenland ay halos pantay lang dito yung buhay. At saka magastos din dito mga kabayan. Kung hindi ka po magtrabaho dito, mamulubi ka dito kasi wala ka pong ibabayad sa mga gastusin sa bahay. Tapos hindi po lahat dito ng mga taga Greenland meron silang sariling bahay. Halos po dito, majority dito nagre-rent lang ng mga bahay, apartment. Kasi mga kabayan, napakamahal po dito ng bahay. At ilan na po yung mayroong sariling bahay dito. Bilang mo lang mga kabayan. Kasi halos yung mga katrabaho ko mga kabayan, halos wala silang bayad, nagre-rent lang. Kaya dito sa Greenland, pantay lang buhay dito. Ang kagandahan lang dito, pag hindi ka tamad, lamang na lamang ka dito, lalo na pag masipag ka magtrabaho, mas makakaipon ka dito. Pero kung tamad ka dito mga kabayan, mamulubi ka dito. Kasi saan ka titira? Wala namang libre dito sa Greenland. Yung libre dito mga kabayan, yun naman mga agent. Sa tingin ko, yan yung pag nag-retire ka yan yung mga isa sa mga benepisyo mo Paano kung hindi ka nagtrabaho, wala ka rin mga benepisyo. So, ito lang yung kagandaan sa Greenland. Kung nagtrabaho ka talagang mabuhay ka pag hindi ka tamad. Ayan. So habang tayo ibababa mga kabayan, no? Ingat-ingat tayo dito, baka madulas kasi. So kwento ko lang mga kabayan, no? So yung asawa ko parang babalik na ata siya sa trabaho kasi 1 year yung in-apply namin dun sa common or munisipyo dito na titigil nga muna sana yung asawa ko. Tumigil na yung asawa ko sa pagtatrabaho ngayon. Ang problema lang mga kabayan, yung anak talaga namin, isa sa dahilan na gusto kong patigilin si Mrs. Dito pala sa Greenland mga kabayan, bago ka titigil dito ng trabaho, lalo na patigilin mo yung anak mo, si Mrs. walang problema kung titigil siya sa pagtatrabaho. Pero yung anak namin, isa sa dahilan kasi na bakit siya tumigil, dahil hindi kumakain yung anak namin sa kindergarten. Ngayon, yun yung complain namin doon, na patigil muna namin. Ang problema pala dito, kailangan mo palang patunayan yung anak mo na kung ano ba yung sakit niya, kung ano ba yung dahilan. Dapat mayroong kuwan sa doktor, confirmation na yung anak ko ganito, may sakit siya na something na kailangan tutukan. Ang sa anak ko lang kasi mga nagkakasakit siya, nagtatai, tapos na gumagaling naman siya. Tapos yung hindi siya nakakain sa kindergarten, yun, nagugutom lang siya. Yun yung pinag-aalala namin. Kaya yun, pinakancel namin. Kaso, nireject yung application namin na i-cancel nga yung pag-enroll sa kindergarten. Kasi yung anak namin naka-enroll pa rin ito sa kindergarten at binabayaran namin mga kabayan. Nasa 2,500 Danish kroner or nasa 20,000 pesos siguro per month. So ngayon hindi daw nila ika-cancel dahil hindi daw na-approve. Bago kasi pinatigil ko si Mrs. sa trabaho, nag-apply talaga kami dun sa munisipyo or sa common. Yung anak namin, kailangan muna naming papahingahin ng 1 taon. Nag-fill up kami ng form doon. Kasi nga ito yung dahilan, nagkakasakit, hindi nakakain ng maayos. Nag-fill up kami. After 1 month, hindi siya na-approve. Ngayon, binalikan namin kasi after 1 month, mag 1 month na nga. Mula nung nag-apply yung misis ko. Ngayon, hindi siya na-approve dahil sabi doon, mahirap daw yung gano'n na wala naman daw malalim na dahilan. Dito kasi sila mga kabayan, no, pagka yung bata, maliit pa lang mga kabayan,
parang sa tingin ko, parang hindi siya pwedeng iiwan sa bahay. I-stay mo yung bata, parang dito sa kanila hindi pwede, kaya siguro hindi sila pumapayag na i-cancel. Kasi kung wala silang pakialam mga kabayan, no, kung pwede nila ipa-cancel yun. Kasi yun ang naririnig ko dito. Yung mga bata dito, kaya kadalasan dinadala yan sa kindergarten kasi nga parang hindi siya ina-allow na istila siya sa bahay. So ngayon sayang naman yung babayad pa rin yung anak namin na nandyan lang sa bahay, hindi naman siya dinadala dun sa kindergarten. Kaya ang sabi ni Mrs. baka babalik na lang daw siya sa trabaho, pero papasok lang sa siguro mga 3 beses sa isang linggo para lang may pambaya din dun sa anak ko mga kabayan kasi nasa 2.5. Kung papasok si Mrs. siguro 3 beses sa isang linggo mga kabayan, kahit paano mayroon siyang pambaya dun sa anak namin na dinadala na sa kindergarten. Kasi yung sabi ko kay Mrs. pagka absent ka lang hanggat mga kabayan, pagka hindi na masama yung pakiramdam ng bata kasi nagkakasakit kasi yung anak namin dahil nga hindi naman siya kumakain doon. Pero ngayon natuto naman siya magkain ng sarili niya. So sana pagbalik ni Mrs. ay yung anak namin ay matuto na kumain. Mga kabayan, kita nyo ba yung tunnel sa likod natin? Subukan nating dumaan dyan mga kabayan, at para may pakita ko sa inyo. Nakadaan ako dyan dati isang beses. Yan po ay nagsisilbing shortcutan ng tao at saka sasakyan. Tara, samahan nyo ako mga kabayan kung ano yung itsura sa loob at kung so mayroon pa silang service. Maganda yung service nila, open. Kaso malamig, kailangan mo mag-jacket. Ito po mga kabayan ay tunnel po ito. Ito po yung nagsisilbing shortcutan po sa city at papunta po dito sa kabilang lugar. So titingnan natin dito sa loob para ma-experience yung mga kabayan, makita nyo yung mga lugar dito sa Greenland. Gusto ko talaga i-explore itong mga lugar dito sa Greenland. So may nakasulat siya, ang alam ko lang 30 kilometer, ano ba yan? Iba kasi yung kuha nila dito, yan ang mga pangalan, hindi natin maintindihan. So may daanan yan dito, sa gilid lang tayo, yan po. Yan, so ito po yung itsura ng tunnel. Medyo madilim siya kasi yung ilaw mahina. At sa gilid natin may mga tipak-tipak na ice dito. Medyo palakihin na lang natin mga kabayan yung ating camera. Ikuha na lang natin in night mode ko mga kabayan para mas makita nyo. Ito po mga ice na po ito. Bali tubig lang itong tumutulo. Ang problema ay dahil sa lamig. Yan po yung itsura dito mga kabayan. Wala pong ahas dito baka mag-isip kayo na may ahas dito. Ayan. So may mga kuha na po sa dito, wire alambre. Yan. Kasi may nakita ang pagguho na po dito. So yan po mga sasakyan sa likod natin. Dito lang po tayo sa gilid kasi delikado po dyan. Ayan. So isang sasakyan lang yung dumadaan dito. May traffic light lang siya mga kabayan papunta doon. Tapos pag may pabalik na naman dito, traffic light na naman siya. So hindi po pwede mag-abot dito yung kabilaan mga kabayan, isa-isa lang dapat dito. So ito po, nandito na po tayo sa loob ng tali. Hindi ko po alam kung ilang meters ito mga kabayan, Sa tingin ko mga kabayan, mayroong siguro may 300 meters. Estimate ko lang mga kabayan, 300 meters or something, 400. Hindi na aabot ng 500 meters to. Yan po. Yan po yung mga ice. Yan, dahil sa sobrang lamig, yan, nagmo-moist po sa itaas. Pagdating dito, nagiging yellow po. Ito po yung itsura ng tunnel. Ang feel ko mga kabayan dito sa tunnel, kasi hindi ako nasanay, medyo nakakatakot. Kasi alam mo naman mga kabayan, pag tunnel, sa atin kasi delikado kasi lindol. Ang dito naman yung delikado, yung para baka babagsak. Huwag naman sana yung babagsak yung mga tipak dyan. Ayan. So dito po tayo, tunnel talaga itong ginawa nila. Daanan po ito ng sasakyan. So sabi nila matagal na daw ito mga kabayan. Tapos medyo may amoy siya kunti ng lupa na parang, hindi ko alam. Basta mayroon siyang amoy, parang chemical. So ayun na po yung, sa kabila na naman yung pagpunta dito. Sa lubog. So medyo hindi na sanay dito takot. Siguro makakaya sa tingin ko may 500 meters. Kasi malayo-layo mo lang paglakarin. Pag tingnan mo pala parang malapit lang. Kaya medyo nakakaba kunti. Kasi tingnan mo mga kabayan, nasa tunnel ka, naglalakad, tapos yellow sa ibaba, malamig. At yung tunnel na to, hindi po siya lupa, bato po siya mga kabayan.
Ito po mga kabayan, oh, ito yung tunnel. Hindi po siya lupa, kundi bato po. Kasi sa atin kadalasan lupa. Ayan. So naglulumot-lumot po siya ng ano, ice. So puntahan natin hanggang sa dulo, ipakita ko sa inyo. Ayan. So medyo malayo-layo na tayo. Nasa gitna na tayo. Ayan. So ito po yung itsura dito. Tara, let's go mga kabayan. Hindi ko puputulin yung video para tuloy-tuloy lang. Para ma-experience nyo din na nandito tayo. So dyan parang mayroon siyang mga control. Hindi ko alam tubig ba yan or heater or tapos yung ilaw natin medyo mahina. Ay, meron na namang ditong sasakyan sa likod natin. So sakto lang talaga dito mga kabayan yung isang sasakyan tapos tao sa gilid. Kaya dito ay medyo buwan ka dito pag hindi ka nasanay. Medyo nakakatakot. Kasi yung ibaba mo puro yelo. At yung sasakyan pa mga kabayan. Ayan o. May mga sasakyan dumadaan sa likod mo. Ayan. Pero mga disiplinado naman dito yung mga driver. Basta dito ka lang sa gilid. Ayan. So, napakasulit ng pagkagawa nito mga kabayan, no? Hindi ko alam kung ano ba yung ginamit nila dito sa paggawa ng tunnel na ito. Dahil tingnan nyo naman mga kabayan, no? Wala talagang lupa. Pure talaga siya na bato. Kaya kahit gaano nakatagal ito, wala kang nakikita dito na may pagbagsak. Yan po. So solid na solid ito mga kabayan. Ayan po. So ayun na po, umihintay na po yung mga sasakyan dun sa unahan. Kasi sila na po ang susunod. So maganda sana ito kung medyo pinalawak nila para dalawang sasakyan. Ito po, nilagyan po nila ng ganito. Siguro may pagguho dito. Yan po, alambre. Kasi may mga nakitaan siguro na pagguho. Yan po yung nilalagyan nila ng mga harang, yung mga alambre. So ito po, nagigilon yung daanan natin dahil sa lamig. Pero hindi tayo pwedeng gumitna dahil may sasakyan. Ayan. So tagos natin ito sa kabila para makita nyo yung view mga kabayan. Ayan. Uy, may nagbabike pa mga kabayan, oh. Umivertex sa atin. Madilim na po dito mga kabayan. Iba na kasi yung panahon ngayon. Dati alas 12 ng hating gabi maliwanag, eh, no? Alas 6 na po, saktong dilim lang po siya. Ayan, ito na po yung labas natin. Ayan. So dito naman tinatambak yung mga sasakyang pandagat, oh. Ayan. Pauwi na tayo. Grabe kung saan ako nakarating. Marami kasi ditong lugar sa Greenland na hindi ko pa napuntahan. Kahit yung Greenland mga kabayan, kung titingnan mo siya, parang maliit lang yung dito sa Nuuk City. Pero pag lakarin mo siya, marami palang lugar dito na nakatago. Ako mga kabayan, ngayon kasi pahinga ko na sana ngayon. Tapos na yung trabaho ko. Siyempre kailangan ko na mag-relax. Pero ako hindi ako tumigil na gagawa ng video dito sa YouTube channel. Oo mga kabayan, dito sa YouTube channel kumikita talaga ako dito. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit sinisipag po ako na mag-upload ng video. Kahit naman mga kabayan, konti lang yung views ko, okay lang sa akin. Kahit paano mayroong manood sa akin ng kahit 1,000 views lang mga kabayan kada upload ko, masaya na ako kasi kahit 1,000 views, malaking tulong na sa akin. Kaya kung ikaw mga kabayan, hindi ka pa nakasubscribe sa akin sa YouTube channel, sana i-subscribe nyo naman ako mga kabayan kasi malaking bagay talaga yung pag-subscribe nyo sa akin dito sa YouTube channel. Sa ngayon kasi yung Facebook page ko mga kabayan, hindi na po siya kumikita dahil na-suspended po siya. Kaya yun, laki yung paghinayang ko. At nagpapasalamat pa rin kasi nandito sa YouTube patuloy akong kumikita dito. Dahil hindi ako tumitigil mga kabayan, no, sa buhay. Basta alam ko nakikita ako, wala lang akong sinasagasaang tao. At ito ay makakabuti mga kabayan sa future ko. Kasi gusto ko na din talagang tumigil sa pag-abroad balang araw. Tatanda tayo, sumasakit yung mga katawan natin, makapahinga tayo, makaipon. Kaya yun yung purpose ko dito. Kaya ngayon, habang nasa pagkakataon pa ako mga kabayan na may mga subscriber tayo, gumagawa ako ng video kasi sayang nandito na tayo sa Greenland at kumikita din tayo sa YouTube. So dahil dito, gumagawa talaga ako ng video kahit pagod na ako. Maraming salamat po mga kabayan at ingat po kayo palagi and God bless. So hanggang dito na lang po muna.